Pagkatapos ng operasyon sa puso, isinulat ko sa aming family chat, "Sino ang susundo sa akin mula sa ospital?" Sumagot ang aking anak, "Tumawag ka ng taxi. Nanunood ako ng TV." Idinagdag naman ng aking asawa, "Manatili ka na lang sa ospital ng isa pang buwan. Ang sarap ng walang ka." Ngunit nang makita nila ako sa balita kinagabihan, hindi nasagot ang kung 7 tawag nila. Ang ginawa ko ay nagpabago sa lahat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Ang sakit ay dumating na parang kidlat, hinahati ang aking dibdib. Napahingal ako, nagmulat ng mga mata sa matinding puting ilaw na nagpadagundong sa aking bungo. Nasaan ako? Umikot ang silid sa nakasusukang paraan. Puting dingding, umiiyak na mga makina, tubo na lumabas mula sa aking mga braso na parang mga plastik na baging. Sinubukan kong bumangon. Umangal ang aking katawan. May mali. Talagang may mali. Ang dibdib ko ay parang binuksan ng bara. Sa manipis na suot na pang-ospital, nararamdaman ko ang makapal na bendahe na nakabalot sa aking katawan. "Mang Berting, gising na po kayo." Isang babaeng nakaputing coat ang lumitaw sa tabi ng aking kama. Mayroon siyang mabait na mga mata sa likod ng salamin na may metal na frame. "Ako si Dr. Reyes, ang inyong cardiologist. Kumusta ang pakiramdam nyo?" Para akong nabangga ng truck. Ang aking boses ay lumabas na parang isang hirap na bulong. Magaspang ang lalamunan ko. "Anong nangyari sa akin?" May tiningnan siya sa monitor, sa tabi ng aking kama. Wala akong naintindihan sa mga numero, ngunit nanatiling kalmado at propesyonal ang kanyang ekspresyon. "Sumailalim kayo sa emergency cardiac surgery, 2 araw na ang nakalipas. Triple bypass, tumigil ang puso nyo ng 47 segundo habang nasa procedure. 47 segundo. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa aking ulo na parang mga bato na nahulog sa malalim na balon. Patay na ba ako? Teknikal? Oo. Ngunit ibinalik namin kayo. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa aking pulso, binibilang ang tibok ng aking puso. "Magiging maayos kayo, Mang Berting. Matagumpay ang operasyon. 2 linggo sa ospital para sa paggaling. Pagkatapos ay unti-unting pagbabalik sa normal na mga aktibidad." 2 linggo. Muli kong nilibot ang tingin sa sterile na silid. Isang maliit na bintana ang nagpakita ng kulay abong skyline ng Dallas sa ilalim ng maulap na kalangitan ng Enero. Walang bulaklak sa bedside table. Walang cards, walang anumang palatandaan na may nakakaalam na narito ako. Isang nurse ang pumasok, sinuri ang IV drip na nakakonekta sa aking kaliwang braso. Mayroon siyang mainit na ngiti at malumanay na mga kamay habang inaayos ang daloy. "Mang Berting, ako si Nurse Joy. Ako ang mag-aalaga sa inyo ngayong shift. May nararamdaman po ba kayong sakit ngayon?" Tumango ako. Hindi pinagkakatiwalaan ang aking boses. Sumulat siya sa kanyang chart at may dinagdagan sa aking IV. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang lumambot ang matutulis na gilid ng sakit. Hinila ni Dr. Reyes ang isang upuan sa tabi ng aking kama. "Mang Berting, kailangan ko kayong tanungin ng ilang bagay para masuri ang inyong cognitive function. Masasabi niyo ba kung anong taon ngayon?" 2025. "Magaling. At anong buwan?" "Enero." Ang salita ay tila mabigat sa aking dila. "Napakahusay. Ngayon, pisilin niyo ang mga kamay ko ng buong lakas." Iniabot niya ang kanyang 2 kamay sa akin. Ang aking kapit ay tila mahina na parang sanggol, ngunit tumango siya ng may pagsang-ayon. "Maganda ang inyong motor functions, mukhang buo ang memorya." Tumayo siya at nagsulat sa kanyang tablet. Ang susunod na ilang araw ay tungkol sa pagmamanage ng sakit at pagsisimula ng malumanay na paggalaw. Palalakarin namin kayo sa maikling distansya sa lalong madaling panahon. Pagkaalis niya, nag-iisa ako kasama ang mga makina at ang kanilang walang katapusang pagbip. Maingat kong inabot ang bedside table kung saan may naglagay ng aking mga gamit. Nakita ng aking mga daliri ang aking telepono. Ipinakita ng screen ang 2 notification mula sa news apps, email spam, pharmacy reminders. Nag-scroll down ako naghahanap ng iba. Mga mensahe mula sa pamilya.
Mga tawag na hindi nasagot mula kina Nena o Carlo. Wala. Sinuri ko ang family group chat. Ang huling mensahe ay 3 linggo na ang nakalipas. Si Nena ay nagrereklamo dahil ubos na ang paborito niyang yogurt sa grocery store. Bago iyon, si Carlo ay nagtatanong kung pwede ko siyang pahiramin ng pera para sa pagpapaayos ng sasakyan. Walang kahit isang mensahe tungkol sa aking operasyon. Walang kahit isang tawag na nagtatanong kung kumusta na ako. Ibinaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga daliri at tiningnan ang acoustic ceiling tiles sa itaas ng aking kama. 47 segundo ng pagiging patay at tila walang nakapansin na nawala ako. Walang kahit isang mensahe, walang kahit isang tawag. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang katahimikan ng silid ng ospital na bumalot sa akin. Ang amoy ng antiseptiko ay nagdulot ng mas malalim na pakiramdam. Mga alaala na iniiwasan ko ng ilang buwan. Nagsimula ito noong tag-araw ng 2020. Nagtatrabaho ako sa hardin sa likod ng aming bahay sa Arlington, nagtatanim ng kamatis sa init. Ang paninikip ng dibdib ay dumating na parang banda na humigpit sa aking mga tadyang. Hinawakan ko ang poste ng bakod hanggang sa lumipas ito. Sinasabi sa sarili na init lang ito ng Texas. Berting, nagiging drama queen ka na naman, tawag ni Nena mula sa likod ng beranda. Hawak ang baso ng iced tea. Pumasok ka na sa loob bago ka atakihin dyan. Pinagtawanan ko lang ito. 6 taong gulang na at malakas pa rin na parang baka, sabi ko sa sarili. Kailangan lang ng mas maraming tubig, mas maraming pahinga. Ngunit patuloy na dumating ang mga atake. Pagsapit ng 2021, ang pag-akyat sa hagdan patungo sa aming kwarto ay naging ekspedisyon sa bundok. Humihinto ako sa landing, kinakapitan ng pasamano habang ang aking puso ay bumubugbog sa aking mga tadyang na parang gustong makawala. Nasa kama na si Nena, nanonood ng kanyang mga palabas sa gabi. Tumanda ka na, sasabihin niya nang hindi tumitingin sa telebisyon. Baka bawasan mo ang mga weekend projects na yan. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang metalikong lasa na pumupuno sa aking bibig sa mga pinakamasamang atake o kung paano lumalayo ang mundo kapag tumatayo ako ng mabilis. Marami na siyang inaalala sa kanyang book club at mga charity meeting. Mas walang naitulong si Carlo. Kapag nabanggit ko na palagi akong pagod, magkikibit balikat lang siya mula sa kanyang posisyon sa sopa sa aming sala. Baka magpatingin ka sa doktor, Tay. Actually, teka, mahal yan. Subukan mo muna ang ilang bitamina. 28 taong gulang at nakatira sa aming basement, ngunit inaalala niya ang aking medical bills na makakaapekto sa kanyang mana. Ang unang tunay na atake ay nangyari sa aming kusina isang Martes ng umaga noong Marso 2023. Gumagawa ako ng kape nang tumama ang sakit na parang martilyo sa aking dibdib. Kinapitan ko ang counter, nagkalat ang kape sa sahig habang ako ay dumulas sa malamig na linoleum. Nena, tawag ko, ngunit ang boses ko ay halos hindi marinig lampas sa pinto ng kusina. Natagpuan niya ako 10 minuto mamaya, nasa sahig pa rin, humihinga ng bahagya. Ay Berting, nahulog ka ba? Tinulungan niya ako sa isang upuan, ngunit ang kanyang atensyon ay naglilipat na. May appointment ako sa buhok sa 1 oras. Okay ka bang magmaneho mag-isa papuntang doktor? Nagmaneho ako mag-isa papuntang emergency room sa halip. Ang batang doktor na sumuri sa akin ay may nag-aalalang mga mata at matatag na mga kamay. Mang Berting, nagkaroon kayo ng minor heart attack. Kailangan nating magsagawa ng mas maraming tests. Ipinakita ng test ang aking kinatatakutan, ngunit hindi ko maamin. Ang mga taon ng paninikip ng dibdib ay hindi dahil sa pagtanda o stress. Ang aking mga ugat ay nagsasara na parang lumang tubo, barado ng kalawang. Kung walang operasyon, mayroon kayong 6 na buwan, baka mas maikli pa, sabi ni Dr. Garcia sa akin noong Nobyembre. Ngunit sa triple bypass, maaari kayong magkaroon ng test magagandang taon. Nagmaneho ako pauwi sa aking lumang Chevy truck, nanginginig ang mga kamay sa manibela. Test magagandang taon. Ang tanong ay kung gusto kong gugulin ang mga ito sa mga taong halos hindi napapansin kapag namamatay ako. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng aking silid sa ospital ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan.
Sumilip si Nurse Joy, sinuri ako ng may mainit na ngiti. Kumusta ang pakiramdam nyo, Mang Berting? May kailangan ba kayo para sa sakit? Tiningnan ko muli ang aking telepono. Wala pa ring mensahe mula sa aking pamilya. Nag-iisip-isip lang ako. Tumango siya nang may pagkaunawa. Ang operasyon ay nagbibigay ng oras sa mga tao para mag-isip. Minsan maganda, minsan hindi masyado. Pagkaalis niya, tiningnan ko ang contact ng family group chat sa aking telepono. Nag-hover ang aking daliri dito, nag-aalangan. 2 linggo mula ng operasyon, 2 linggo ng katahimikan. Ngunit baka hindi nila alam. Baka hindi sila maayos na nakontak ng ospital. Baka may pag-asa pa rin na 45 taon ng kasal at pagpapalaki ng anak ay may ibig sabihin. Baka. Ang umaga ng Enero 29 ay dumating ng sariwa at maliwanag sa aking bintana sa ospital. Araw ng kalayaan. Inimpake ko ang aking kaunting gamit sa lumang sports bag na dinala ni Nena sa akin noong mga nakaraang taon para sa weekend fishing trips. Bawat item ay maingat na nakatupi. Ang aking salamin sa pagbabasa, ang paperback novel na halos hindi ko man lang nahawakan, ang pajamas na amoy bahay pa rin. Mas malakas ang pakiramdam ng aking dibdib ngayon. Humihila ang mga tahi kapag gumagalaw ako, ngunit ang matinding sakit ay lumambot sa isang kayang sakit. Nilagdaan ni Dr. Reyes ang aking discharge papers nang may ngiti at mga tagubilin na magpahinga ng maayos sa susunod na buwan. Masuwerte kayong buhay pa, Mang Berting, sabi niya sa kanyang huling check. Sulitin niyo ang ikalawang pagkakataong ito. Sinuri ko ang aking telepono sa 20 beses ngayong umaga. Wala pa rin mula kina Nena o Carlo. 2 linggo ng kumpletong katahimikan habang nilabanan ko ang aking sarili pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Baka iniisip nila na masyado pa akong may sakit para sa mga bisita. Baka may pinaplano silang surprise pagdating ko sa bahay. Ako ang palaging humahawak ng medical emergencies sa aming pamilya. Nagmamaneho kay Nena sa kanyang appendectomy. Nagdadala kay Carlo sa emergency room nang mabali ang kanyang braso sa pagkahulog niya sa bisikleta. Marahil ay hindi lang nila alam kung paano kumilos kapag ako ang pasyente. Nag-type ako ng mensahe sa aming family group chat. Hi sa lahat, discharged ako ngayon at mas maganda na ang pakiramdam ko. Hindi na ako makapaghintay na makita kayong lahat. At binura ko. Masyadong mahaba, masyadong emosyonal. Iisipin nilang needy ako. Sinubukan kong muli. Ire-release na ako ng ospital ngayon. Looking forward sa pag-uwi. At binura. Masyado pa rin. 3 pagsubok. Sabi ng doktor, pwede na akong umuwi ngayon. Gusto kong makita kayong lahat. Nag-hover ang aking daliri sa send. Tama ito. Umaasa, ngunit hindi desperado. Pinindot ko ang send at inilagay ang telepono sa kama sa tabi ng aking nakaimpaking bag. Ang tugon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang pangalan ni Carlo ang unang lumitaw. Tumawag ka ng taxi, nanunood ako ng TV. Tiningnan ko ang mensahe, binasa ito ng 3 beses para masiguro kong naintindihan ko ng tama. 47 segundo ng pagiging clinically dead, 2 linggo sa intensive care, at hindi magawang i-pause ng aking anak ang kanyang palabas sa telebisyon. Ngunit iba si Nena. Mauunawaan ni Nena. 40 taon na kaming kasal. Gusto niya akong iuwi ng personal. Lumitaw ang kanyang mensahe sa ilalim ng mensahe ni Carlo. Manatili ka pa ng 1 buwan sa ospital. Napakasarap ng walang ka. Nalaglag ang telepono mula sa aking mga kamay sa puting kumot ng ospital. Ang mga salita ay kumikinang sa screen na parang neon sign na nagbabalita ng pagtatapos ng lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa aking pamilya. Manatili ka pa ng 1 buwan, napakasarap ng walang ka. Malakas akong umupo sa gilid ng kama, ang aking sports bag ay dumulas sa sahig ng mahina. Ang sikat ng araw sa umaga na dumadaloy sa bintana ay tila panunuya ngayon. Sumasakit ang aking dibdib, ngunit hindi mula sa operasyon. Ang sakit na ito ay nagmula sa mas malalim, sa isang lugar na hindi maabot ng scalpel ni Dr. Reyes. Lumitaw si Nurse Joy sa aking pintuan, may clipboard sa kamay. Isang tingin pa lang sa aking mukha ay pumasok na siya, isinara ang pinto sa likod niya.
Mang Berting, maputla po kayo. May nararamdaman po ba kayong pananakit ng dibdib? Umiling ako, hindi pinagkakatiwalaan ang aking boses. Pinulot niya ang aking telepono mula sa kama at sinulyapan ang screen. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa propesyonal na pag-aalala patungo sa isang bagay na mas malambot, mas malungkot. Ikinagagalak ko, sabi niya ng tahimik. Ang pamilya ay maaaring komplikado. Komplikado, iyon ang isang paraan para sabihin ito. Ang isa pang paraan ay nagugol ko ang kapasimpay mataon ng aking buhay sa pagbibigay ng lahat sa mga taong nakikita ako bilang walang iba, kundi isang kita at isang tagapag-alaga. Mga taong mas gusto ang aking kawalan kaysa sa aking presensya. Tiningnan ko ang aking discharge papers na nakalatag sa kama ng ospital. Mga tagubilin para sa gamot, follow-up appointments, mga babala tungkol sa pag-iwas sa pagbubuhat ng mabibigat, mga gabay para sa aking bagong buhay. Ngunit habang nakaupo ako doon sa steril na silid, binabasa ang mga salita ni Nena sa screen ng aking telepono. Ang mga papeles na iyon ay nagsimulang magmukhang iba. Hindi lang mga medical instructions, nagmukha silang kalayaan. Ang mga papeles sa kanyang mga kamay ay hindi na lang discharge instructions. Ang mga ito ay ebidensya ng 45 taon ng pagiging tanga. Lumabas ako ng Memorial Hospital nang nanginginig ang mga binti. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa akin na halos mamatay ako at walang nag-alaga. Ang taxi driver ay isang may edad na lalaking Hispanic na may mabait na mga mata. Mahirap na araw sa ospital, amigo? Mahirap na 45 taon. Ang mga salita ay lumabas bago ko pa man mapigilan. Sinulyapan niya ako sa rearview mirror habang kami ay pumapasok sa traffic ng Dallas. Operasyon. Tumango ako, umupo ng maayos sa vinyl seat. Ang discharge papers ay gumuhit sa aking hita. At bigla kong naaalala ang isa pang pagkakataon na may hawak akong mahahalagang papeles sa nanginginig na mga kamay. 1982. Sanggol pa lang si Carlo at 25 ako na may mga pangarap na mas malaki kaysa sa aming maliit na apartment. Nag-ipon ako ng 2 taon para bilhin ang motorsiklo na iyon, isang magandang Harley Davidson na nagpaparamdam sa akin na buhay ako sa tuwing pinapaandar ko ang makina. Ngunit ang mga sanggol ay nangangailangan ng kuna, hindi motorsiklo. Kailangan nang mawala ang motor, sabi ni Nena, pinatatalbog si Carlo sa kanyang balakang. Kailangan natin ng pera para sa kasangkapan ng sanggol. Pinakintab ko ang chrome na iyon sa huling pagkakataon bago ilagay ang for sale sign dito. PP 168,000 para sa kalayaan na ipinagpalit sa responsibilidad. Sinabi ko sa sarili na pansamantala lang ito hanggang lumaki si Carlo. Dumaan ang taxi sa isang motorcycle dealership. Mga hilera ng kumikinang na motor ang nakaupo sa sikat ng araw sa hapon at sumasakit ang aking dibdib nang higit pa sa surgical scars. Mahirap minsan ang pamilya, sabi ng driver habang nagmamaneho patungo sa highway, pati sa akin. Isa pang alaala ang lumitaw, 1995. Nagpaplano kami ni Nena ng aming naantala na honeymoon. 15 taon na ang huli, ngunit sa wakas ay abot kamay na. Paris sa Tagsibol. Nag-iipon ako ng ilang buwan, nag-overtime sa pabrika. Tapos si Carlo ay natanggap sa kolehiyo. Palaging nariyan ang Europa, sabi ni Nena, umaagos ang luha sa kanyang mukha habang pinupunit ang mga travel brochures. Mas importante ang edukasyon ni Carlo. 4 na taon ng gastos sa kolehiyo. Ang pangarap sa Paris ay napunta sa isang kahon kasama ang aking iba pang naantala na kaligayahan. Kami ay dumadaan ngayon sa downtown. Ang mga glass tower ay nagpapalabas ng kulay abong kalangitan ng Enero. Naalala ko ang pagmamaneho sa parehong ruta noong 2003. Pagod mula sa paghila ng double shifts habang si Nena ay nanatili sa bahay, nanonood ng kanyang mga soap opera. Kailan ako makakapagpahinga? Tanong ko sa kanya minsan, bumagsak sa aking recliner pagkatapos ng 16 na oras sa planta. Kapag nagtapos si Carlo at nakakuha ng magandang trabaho, pangako niya, pagkatapos ay magkakaroon tayo ng oras para sa atin. Nagtapos si Carlo. Tapos kailangan niya ng tulong sa upa. Tapos sa car loan. Tapos seed money para sa kanyang graphic design business na nagsara sa loob ng 6 na buwan.
Ang alaala ng business loan ang pinakamasakit. 2010, nilagdaan ko ang mga papeles na naglalagay ng aming bahay bilang collateral habang si Carlo ay nagpisketch ng mga grand plans sa restaurant napkins. Ito ang ating ticket, Tay. 6 na buwan at babayaran ko lahat ng may interes. Tumagal ang negosyo ng 4 na buwan. Nagtrabaho ako ng 3 taon pa para bayaran ang loan na iyon. Lumiko ang taxi sa pamilyar na mga kalye ng Arlington. Dumaan sa elementary school kung saan ko pinag-coach ang Little League team ni Carlo habang namimiss ang aking sariling mga pangarap. Dumaan sa parke kung saan ko pinagtulak si Nena sa duyan noong kami ay nagliligawan. Noong tinitingnan niya ako na parang bayanin niya sa halip na kanyang ATM. May susundo ba sa inyo? Tanong ng driver habang papalapit kami sa aking kapitbahayan. Naisip ko ang mga text messages na nagniningas pa rin sa memorya ng aking telepono. Tumawag ka ng taxi, manatili ka pa ng 1 buwan, napakasarap ng wala ka. Wala, sabi ko ng tahimik. Sa tingin ko tapos na akong sunduin. Lumitaw ang bahay sa kanto. Puting siding, berdeng shutters, ang lawn na pinuputol ko tuwing Sabado sa loob ng 20 taon. Dapat itong magmukhang tahanan. Sa halip, nagmukha itong monumento sa aking katangahan. Binayaran ko ang driver at tumayo sa sidewalk, tinitingnan ng part-time taon ng pagbabayad ng mortgage at maintenance work. Lahat para lang magkaroon si Nena ng kanyang book club meetings at si Carlo ay magkaroon ng kanyang gaming setup. Umalis ang driver, iniiwan akong mag-isa sa aking mga iniisip at isang bahay na biglang tila ebidensya ng pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Lumakad ako patungo sa pintuan sa harap. Mabigat ang mga susi sa aking mga daliri. Iba ang itsura ng bahay ngayon, hindi na parang tahanan, parang ebidensya. Bumukas ang susi ng mahina at pumasok ako sa kadiliman. Kahit ang entryway ay tila iba, banyaga, parang pumapasok sa buhay ng ibang tao. Biniro ko ang switch ng ilaw at tiningnan ang ginawa ng aking pamilya sa kanilang kalayaan. Nakasalansan ang mga sulat sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Mga hindi nabuksang bills at ad na nakakalat ng pabaya. Ang mga sapatos ni Nena ay nakahiga kung saan niya inalis sa tabi ng putik na sneakers ni Carlo. Walang sinuman ang nag-abala na maglinis ng ilang linggo. Mas malala ang sala. Ang gaming setup ni Carlo ay kumalat sa espasyo na parang kwarto ng isang teenager. Ang mga lata ng energy drink ay bumuo ng isang pyramid sa aking coffee table. Mga pizza boxes na nakasalansan sa tabi ng aking recliner, ang silya na binili ko mula sa overtime money, 15 taon na ang nakalipas. Nagpa-party sila. Dahan-dahan akong gumalaw sa ebidensya ng kanilang kaginhawaan. Ang aking kawalan ay hindi nagdulot ng kalungkutan o pag-aalala. Nagdulot ito ng pagdiriwang. Ang kusina ay nagkwento ng parehong kwento, mga plato na nakasalansan sa lababo, mga take-out containers na pumupuno sa basurahan. Ang refrigerator ay may mahal na alak at premium ice cream, mga luho na binili nila habang ako ay nakikipaglaban para sa aking buhay. Ngunit ang aking study, ang huling insulto, ginawa nila itong imbakan. Mga kahon ng craft supplies ni Nena ang bumabalot sa aking desk. Ang lumang computer equipment ni Carlo ay nakasalansan sa aking mga bookcase. Nakasettle ang alikabok sa mga family photos na maingat kong inayos sa aking mga istante. 47 segundo. Patay ako ng 47 segundo at ginamit nila ang aking personal na espasyo bilang closet. Malakas akong umupo sa isang upuan na hindi nila binalutan ng kanilang mga gamit. Ang kombinasyon sa aking safe ay nakapaloob pa rin sa aking memorya. Kaarawan ni Carlo, napakabuti, bumukas ang safe ng mahina. Sa loob, ang aking habilin ay nakaupo sa kanyang asul na legal folder, eksakto kung saan ko ito iniwan, ilang buwan na ang nakalipas. Kinuha ko ito ng matatag ang mga kamay at binasa ang mga probisyon na maingat kong ginawa. Sa aking minamahal na asawa, Nena Reyes, ang bahay at lahat ng personal na ari-arian. Sa aking anak, Carlo Reyes, lahat ng financial assets, kabilang ang retirement accounts, upang hatiin ng pantay-pantay sa aking kamatayan. Minamahal na asawa, mapait akong tumawa, umalingaw-ngaw ang tunog sa aking nilabag na study.
ang babaeng nagsabi sa akin na manatili pa ng 1 buwan sa ospital dahil napakasarap nang wala ako. Ang aking anak, ang 38 taong gulang na lalaki, na hindi mapos ang kanyang palabas sa telebisyon para sunduin ang kanyang namamatay na ama. Lumakad ako patungo sa mga family photos sa aking maalikabok na istante. Ipinakita ng mga wedding pictures ang isang batang mag-asawa na puno ng pag-asa. Kinuna ng mga baby pictures ni Carlo ang inosenteng ngiti at maliliit na kamay na umaabot sa kamera. Ang mga vacation photos ay nagdokumento ng mga biyahe na aking binayaran, ngunit halos hindi ko naman na-enjoy. Palaging inaalala ang gastos. Sa bawat larawan, ngumingiti ako. Ang provider, ang protector, ang tanga. Binuksan ko ang aking telepono at nag-search ng Estate Attorneys Dallas. Napuno ang screen ng mga pangalan ng law firm at mga numero ng telepono. Mga profesional na tao na naiintindihan na ang mga habilin ay maaaring baguhin, na ang mana ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Si Attorney Ricardo de la Cruz at mga kasamahan ay lumitaw sa tuktok ng listahan, may karanasan sa estate planning at charitable giving. Perpekto. Muli kong nilibot ang tingin sa aking study. Sa mga kahon na bumabalot sa aking desk, sa alikabok sa aking personal na gamit, sa ebidensya ng kawalang-galang ng aking pamilya. Pagkatapos ay tiningnan ko ang habilin sa aking hita. Bukas tatawagan ko si Atty. de la Cruz. Bukas ko aayusin ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Ngayong gabi ay planuhin ko kung paano bigyan ang aking pamilya ng nararapat sa kanila. Wala. Umakyat ang elevator palapag-palapag, bawat numero ay naglalapit sa akin sa hustisya. 15 palapag pataas sa downtown Dallas high-rise na ito, naghihintay si Attorney Ricardo de la Cruz na may kapangyarihang muling isulat ang kinabukasan ng aking pamilya. 1 linggo na ang lumipas mula ng aking pag-uwi at pagkaunawa. 7 araw ng pananaliksik, pagpaplano at pagtitipon ng mga dokumento. Nakita ko ang American Heart Disease Foundation online, isang charity na tumutulong sa mga pamilya sa panahon ng cardiac emergencies, mga taong talagang pinahahalagahan ang regalo ng buhay. Bumukas ang mga pinto ng elevator sa isang pasilyo na may mahogany at tanso. Ang De La Cruz and Associates ay nakaukit sa gintong letra sa frosted glass doors. Mang Berting. Propesyonal at mainit ang ngiti ng receptionist. Handa na po kayo ni Attorney de la Cruz. Ang opisina ni Attorney Ricardo de la Cruz ay tanaw ang downtown Dallas sa pamamagitan ng mga bintana mula sa sahig hanggang kisame. Mga libro ng batas ang nakahanay sa mga dingding sa pagitan ng mga nakasabit na diploma mula sa mga unibersidad na hindi ko man lang pinangarap na pasukan. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ko, marahil 55, na may pilak na buhok at matatalinong mata. Pakiupo, Ania. Itinuro ang isang leather na upuan sa tapat ng kanyang malaking desk. Naiintindihan ko na gusto ninyong gumawa ng malalaking pagbabago sa inyong estate plan. Umupo ako sa upuan, balanse ang folder ng mga dokumento sa aking tuhod. Gusto kong iwanan ang lahat sa charity, walang anuman sa aking pamilya. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Iyan ay isang napakalaking pagbabago. Maaari ko bang itanong kung ano ang nagtulak sa desisyong ito? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa operasyon, tungkol sa pagiging patay ng 47 segundo, tungkol sa 2 linggo sa ospital nang walang kahit isang tawag, tungkol sa pag-uwi at pagtuklas na sila ay nagpapasarap sa buhay habang ako ay nakikipaglaban. Nakinig si Attorney de la Cruz nang walang pagkaantala, nagsusulat sa isang dilaw na legal pad. Mang Berting, kailangan kong itanong, ginagawa niyo ba ang desisyong ito habang galit kayo? Minsan, pagkatapos ng medical crisis, ang mga tao, may 1 linggo na akong nag-isip tungkol dito. Binuksan ko ang aking folder at kinuha ang mga nakaprint na email, bank statements, medical records. Hindi ito galit. Ito ay kalinawan. Maingat niyang sinuri ang aking mga dokumento. Napakasusi ninyo. Ang American Heart Disease Foundation ay isang mahusay na pagpipilian. Nagbibigay sila ng pabahay para sa mga pamilya ng mga pasyente sa puso, nagpopondo ng pananaliksik, sumusuporta sa mga recovery program.
Mga taong pinahahalagahan ang halaga ng buhay, sabi ko, hindi tulad ng aking pamilya. Maaari nating i-structure ito bilang isang charitable remainder trust. Mananatili kayong gumagamit ng inyong bahay habang buhay, makakatanggap ng maliit na buwanang kita, at sa inyong kamatayan, lahat ay ililipat sa foundation. Perpekto. Makakapamuhay ako ng komportable habang alam kong ang aking pamilya ay mamanahin ng eksaktong nararapat sa kanila. Paano ang inyong asawa at anak? Kahit isang maliit na mana ay maaaring wala. Lumabas ang salita ng mas matigas kaysa sa aking nilayon. Mga matatanda na sila. Panahon na para matuto silang suportahan ang kanilang sarili. Pinag-aralan ako ni Atenor de la Cruz ng mahabang sandali. Napakabuti. Aabutin ito ng halos 1 oras para maayos na maihanda. Sigurado ba kayo sa planong ito? Naisip ko ang mensahe ni Carlo. Tumawag ka ng taxi. Nanunood ako ng TV. Tungkol sa mga salita ni Nena. Manatili ka pa ng 1 buwan. Napakasarap ng wala ka. Hindi pa ako kailanman naging mas sigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Ang sumunod na oras ay lumipas ng mabilis sa legal na wika at paghahanda ng dokumento. Dinala ng sekretarya ni Atenor de la Cruz ang mga saksi. 2 paralegal na hindi ako kilala mula sa ibang kliyente na binabago ang kanyang habilin. Binabawi nito ang lahat ng nakaraang habilin at kautusan, paliwanag ni Atenor de la Cruz habang inilalagay ang mga dokumento sa harap ko. Sa inyong kamatayan, ang inyong bahay at lahat ng ari-arian ay ililipat sa American Heart Disease Foundation. Mananatili kayong may karapatang manirahan habang buhay at 1 disenteng buwanang stipend. Binasa ko ang bawat salita ng 2 beses. Walang banggit kay Nena, walang probisyon para kay Carlo, puro malinis na legal na wika na magpapabago sa komportabling pag-aakala ng aking pamilya sa isang napakaibang realidad. Ang seremonya ng pagpirma ay nakakagulat na simple. 3 pirma, 2 saksi, 1 notary stamp. 45 taon ng pagsuporta sa isang walang utang na loob na pamilya ang nabura ng itim na tinta sa puting papel. Kukontakin ko ang foundation ngayong linggo, sabi ni Atenor de la Cruz, iniaabot sa akin ang certified copies. Gusto nilang makipagkita sa inyo, talakayin ang mga posibilidad ng media announcement. Media announcement? Nagustuhan ko ang tunog niyan. Pampublikong pagkilala para sa charity. Pampublikong kahihiyan para sa aking pamilya. Ang mga opisina ng foundation ay nasa gusaling ito, patuloy niya. 12th floor. Ang kanilang media coordinator, si Rebecca Santos, ay napakahusay sa paghawak ng ganitong uri ng mga kwento. Tumayo ako para umalis. Ligtas na nakatago ang certified copies sa aking bulsa ng jacket. Sa pinto, kinamayan ako ni Atenor de la Cruz ng may tunay na paggalang. Nagbibigay kayo ng isang mapagbigay na regalo, Mang Berting. Tumutulong ang foundation sa daan-daang pamilya bawat taon. Mga pamilyang nararapat tulungan, sagot ko, hindi tulad ng sa akin. Tila mas maliwanag ang pasilyo habang ako ay naglalakad pabalik sa elevator. Sa likod ko, ang opisina ni Atenor de la Cruz ay nagtataglay ng makina ng hustisya. Sa harap, ang mga opisina ng foundation ay naghihintay na may kapangyarihang gawing pampublikong pagpapatunay ang pribadong kasiyahan. Ang mga opisina ng foundation ay 3 palapag lang sa ibaba. Panahon na para gawing pampublikong mensahe ang pribadong hustisya. 3 palapag sa ibaba, ang mga opisina ng foundation ay abala sa umaga. Panahon na para gawing pampublikong mensahe ang pribadong hustisya. Bumukas ang elevator upang ipakita ang isang maliwanag na reception area na pinalamutian ng mga heart health posters at success stories mula sa mga nagpapasalamat na pamilya. Mang Berting. Lumabas si Rebecca Santos mula sa isang corner office. Lahat ay business efficiency at mainit ng ngiti. Ako si Rebecca Santos, Media Coordinator. Salamat sa pagpili ninyo sa aming foundation. Ang mga dingding ng kanyang opisina ay nagpakita ng mga awards at mga naka-frame na newspaper clippings tungkol sa matagumpay na fundraising campaigns. Naintindihan ng babaeng ito ang kapangyarihan ng isang magandang kwento. Pakiupo, aniya. Itinuro ang isang komportabling upuan sa tapat ng kanyang desk.
Nabigyan ako ng impormasyon ng inyong abogado na gusto ninyong ipapublic ang inyong donasyon. Sabihin niyo sa akin ang inyong sitwasyon. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang operasyon, ang 47 segundo, ang pag-abandona sa ospital, ang malupit na text messages. Nakinig si Rebecca ng buong atensyon, nagsusulat sa isang dilaw na pad. Napakalakas nito, sabi niya nang matapos ako. Ang inyong kwento ay maaaring makapagligtas ng daan-daang buhay. Kailangan maunawaan ng mga tao kung gaano kahalaga ang suporta ng pamilya sa panahon ng medical crisis. Kung ang sakit ko ay makakatulong sa iba, kung gayon sulit ito. Dinukot niya ang kanyang telepono at nagdial. Channel 8, ito si Rebecca Santos sa Heart Foundation. May kwento ako para sa inyo. Isang lokal na lalaki ang nagdo-donate ng kanyang buong ari-arian matapos abandonahin siya ng kanyang pamilya habang siya ay sumasailalim sa operasyon sa puso. Tumagal ang pag-uusap ng 10 minuto. Nagliwanag ang mga mata ni Rebecca habang nag-uusap. Pwede silang magkaroon ng crew sa inyong bahay ngayong hapon. Perpektong timing. Nagsisimula ang Heart Disease Awareness Week sa Lunes. Lumipas ang umaga sa paghahanda. Sinanay ako ni Rebecca sa mga pangunahing mensahe. Ang kahalagahan ng suporta ng pamilya, ang misyon ng foundation, ang realidad ng cardiac recovery. Ngunit higit sa lahat, gusto niya akong sabihin ang katotohanan tungkol sa pag-abandona ng aking pamilya. Huwag magpigil, payo niya. Tumutugon ang mga tao sa tunay na emosyon. Ang inyong kwento ay makakaantig ng puso at makakapagligtas ng buhay. Pagsapit ng tanghali, nasa studio kami ng Channel 8 sa downtown. Ang news producer, isang matalas na babae na nagngangalang Jennifer, ay agad na naintindihan kung bakit mahalaga ang kwentong ito. Isang lalaki ang nagbigay ng kanyang bahay matapos i-text ng pamilya na manatili pa sa ospital. Umiling si Jennifer. Ito ay magre-resonate sa mga manonood. Maayos na nangyari ang studio interview. Maliwanag na ilaw, profesional na kamera, mga tanong na pinraktis ko kay Rebecca. Ang interviewer, si David Cruz, ay may perpektong halo ng simpatiya at journalistic precision. Mang Berting, ano ang pumasok sa inyong isipan nang basahin ninyo ang mga text messages na iyon mula sa inyong pamilya? Narealize ko na ang pagmamahal ay dapat mutual, sagot ko ng matatag. Ang pasasalamat ay isang pagpipilian, hindi isang obligasyon. Sa loob ng 45 taon, pinili kong unahin ang aking pamilya. Nang kailangan ko sila, iba ang pinili nila. Bakit nyo dinonate sa heart disease research? Iniligtas nila ang buhay ko nang tumigil ang puso ko ng 47 segundo. Ang aking pamilya ay tila walang pakialam kung ako ay mabuhay o mamatay. Pagkatapos ng studio interview, sinundan ako ng crew pa uwi sa Arlington. Sumilip ang mga kapitbahay mula sa likod ng kurtina habang nakaparada ang van ng Channel 8 sa aking driveway. Kinunan ng mga profesional na kamera ang bahay na malapit ng maging pag-aari ng foundation. Sa loob, nagtanong pa si David ng mas personal na mga tanong habang umaandar ang kamera. Nakaupo kami sa aking sala, ang parehong silid kung saan pinalawak ni Carlo ang kanyang gaming setup habang ako ay nasa ospital. Dito kayo gumaling pag-uwi niyo mula sa ospital? Dito ko nadiskubre na sila ay namumuhay ng komportable nang wala ako, nagpa-party, umorder ng mamahaling pagkain, ginamit ang aking study bilang imbakan. Ang kamera ay dumaan sa mga family photos sa mantle. Mga wedding pictures, graduation ni Carlo, mga alaala sa bakasyon, lahat ay pinunduhan ng aking mga sakripisyo, lahat ay saksi sa aking nasayang na debosyon. May pinagsisisihan ba kayo sa desisyong ito? Direkta akong tumingin sa kamera. Ang tanging pinagsisisihan ko ay inabot ako ng 68 taon para maunawaan ang aking sariling halaga. Tinapos ng crew ang pagkuha ng pelikula bago maghapon. Kinamayan ako ni David ng may tunay na paggalang. Ipapalabas ito ngayong gabi ng 6:00. Inaasahan ko na kukunin din ito ng ibang istasyon. Ginugol ko ang gabi sa isang tahimik na restaurant sa downtown. Ang aking telepono ay paminsan-minsan ay nagbabuzz ng mga mensahe mula kay Rebecca tungkol sa paghahanda sa social media. Handa na ang online team ng foundation na samantalahin ang epekto ng kwento. Eksaktong 6 ako, pinanood ko ang aking sarili sa telebisyon ng restaurant.
Ipinakilala ng news anchor ang kwento ng may perpektong dramatic timing. Isang lalaki sa Dallas area ang gumagawa ng headlines ngayong gabi matapos mag-donate ng kanyang bahay sa charity. Ngunit ang dahilan sa likod ng kanyang pagiging bukas palad ang pinag-uusapan ng lahat. Napuno ng aking mukha ang screen. Kalmado, marangal, nagsasabi ng katotohanan tungkol sa pagtataksil ng pamilya at pag-abandona sa medikal. Kasama sa segment ang footage ng aking bahay, ang aking paliwanag sa donasyon ng foundation, at ang mga komento ni Rebecca tungkol sa kahalagahan ng pagsuporta sa mga pasyente sa puso. Tahimik ang restaurant, ngunit nakita ko ang ibang mga kumakain na sumusulyap sa telebisyon pagkatapos ay sa akin. Ang ilan ay nagpakita ng simpatiya, ang iba naman ay tila nagalit para sa akin. Ang aking telepono ay nanatiling tahimik sa buong hapunan. Pinayuhan ako ni Rebecca na hayaan ang kwento na kumalat ng natural bago suriin ang mga tugon sa social media. Sa umaga, aniya, ang kwento ay nasa lahat ng dako. Habang nagmamaneho ako pauwi, nagtaka ako kung nakita ng aking pamilya ang broadcast. Pinapanood nila ang lokal na balita ng relihiyoso, karaniwang nagrereklamo tungkol sa panahon o nakikipagtalo sa political coverage. Ngayong gabi, makikita nila ang kanilang sariling kalupitan na nai-broadcast sa libu-libong estranghero. Ngayong gabi, marirealize nila na nagtatapos na ang kanilang komportabling buhay. Bumukas ang pinto ng garahe upang ipakita ang parehong bahay na iniwan ko kaninang umaga, ngunit nagbago ang lahat. Sa umaga, mauunawaan ni na Carlo at Nena na ang kanilang part-time taon ng pag-aabuso sa akin ay sa wakas ay nahabol sila. Pinatay ko ang telebisyon at natutulog ng payapa sa unang pagkakataon mula ng aking operasyon. Ang balita sa gabi ay tila background noise lang sa sala ng mga Reyes. Naglilipat-lipat si Nena ng pahina sa kanyang mga magasin habang hinahati ni Carlo ang kanyang atensyon sa kanyang video game at sa telebisyon. Ang mga natirang pizza boxes at walang laman na soda cans ay nagpapakita kung gaano sila komportable sa buhay nang wala si Berting. Isa pang nakakainip na araw, bulong ni Carlo, pinindot ang mga pindutan sa kanyang controller. Walang nangyayari sa bubong bayang ito. Tumingin si Nena mula sa kanyang magasin. At least hindi na natin kailangang harapin ang walang tigil na pag-aalala ng tatay mo. Naaalala mo ba kung paano tayo nag-aalala sa bawat maliit na gastos? Pareho silang tumawa, walang kamalay-malay na malapit nang sumabog ang kanilang mundo. Nagbago ang tono ng news anchor. Isang lalaki sa Dallas area ang gumagawa ng headlines ngayong gabi matapos mag-donate ng kanyang bahay sa charity. Ngunit ang dahilan sa likod ng kanyang pagiging bukas palad ang pinag-uusapan ng lahat. Nalaglag ang game controller ni Carlo mula sa kanyang mga daliri. Ang bahay sa screen ng telebisyon ay eksaktong katulad ng sa kanila. Parehong puting siding, parehong berdeng shutters, parehong oak tree sa harap ng bakuran. Ma, bulong ni Carlo, bahay natin yan. Nahulog ang magasin ni Nena sa sahig. Tinitigan nila ang screen ng lumalaking takot habang kinukunan ng kamera ang kanilang ari-arian. Hindi ito maaaring mangyari, dapat may mali. Pagkatapos ay napuno ng mukha ni Berting ang screen. Diyos ko, huminga si Nena, tatay mo yan. Nakinig sila nang nakatulala habang ipinapaliwanag ni Berting ang kanyang sitwasyon sa interviewer. Operasyon sa puso, clinical death ng 47 segundo. Pag-abandona ng pamilya sa ospital. Nang hilingin ko sa aking pamilya na sunduin ako sa ospital, sabi ni Berting nang kalmado. Sinabihan ako ng aking anak na tumawag ng taxi dahil nanonood siya ng telebisyon. Sinabi ng aking asawa na manatili ako ng isa pang buwan dahil napakasarap nang wala ako. Namutla ang mukha ni Carlo. Iyon mismo ang kanyang mga salita. Tinakpan ni Nena ang kanyang bibig ng dalawang kamay. Kinikilala ang kanyang sariling malupit na mensahe na nai-broadcast sa buong Dallas area. Imposible ito, sigaw ni Nena sa telebisyon. Hindi niya ito magagawa. Bahay natin yan. Nagpatuloy ang news segment kay Berting na ipinapaliwanag ang kanyang desisyon na i-donate ang lahat sa Heart Disease Foundation. Walang banggit ng mana ng pamilya. Walang probisyon para kina Nena o Carlo. Tawagan mo siya.
Kinuha ni Nena ang braso ni Carlo, inalog siya. Tawagan mo siya ngayon. Kinapa ni Carlo ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay habang dinadial ang numero ng kanyang ama. Direktang napunta sa voicemail ang tawag. Tay, si Carlo ito. Nakita lang namin ang balita. Ano ang ginagawa mo? Tawagan mo kami kaagad. Kinuha ni Nena ang telepono at sinubukan muli. Voicemail. Berting Reyes, ito ang asawa mo. Tawagan mo ako agad. Baliw ito. Paulit-ulit silang tumawag sa loob ng sumunod na oras. Pagkatapos ng ika-10 pagsubok, tuluyan nang tumigil ang pag-ring ng telepono ni Berting, direktang napunta sa voicemail bawat oras. Samantala, sumasabog ang kwento sa social media. Napuno ang Facebook feed ni Carlo ng mga share ng news segment. Nagkomento ang mga kaibigan at kapitbahay, kinikilala ang kanilang bahay, nagpapahayag ng galit sa pag-uugali ng pamilya. Tingnan mo ito, ipinakita ni Carlo sa kanyang ina ang screen. Tinatawag tayo ng lahat na mga halimaw, sinasabi nilang nararapat sa atin ito. Umiiyak na si Nena ngayon, umaagos ang maskara sa kanyang pisngi. Saan tayo pupunta? Wala tayong pera, lahat ay nasa pangalan niya. Lumalalim ang realidad. Ang bahay, ang bank accounts, ang retirement funds, lahat ay pag-aari ni Berting. Napakakomportable nilang nabuhay sa loob ng matagal na panahon kaya nakalimutan nila na wala silang pag-aari. Pagsapit ng 10 Honey, nag-iwan sila ng 67 voicemails at nagpadala ng dos-dose ng lalong desperadong text messages. Hindi tumutugon si Berting sa alinman sa mga ito. Nawala na siya sa katinuan, sabi ni Carlo, naglakad ng balisa sa sala. Sinira ng operasyon ang kanyang utak. Hindi niya alam ang ginagawa niya. O baka alam niya eksakto ang ginagawa niya. Bulong ni Nena, tinitigan ang telepono sa kanyang mga kamay. Baka ito ay paghihiganti. Ginugol nila ang natitirang gabi sa pagsisikap na iproseso ang laki ng kanilang sitwasyon. Walang kita, walang ipon, walang ari-arian. Hindi kailanman nagkaroon ng tunay na trabaho si Carlo at si Nena ay hindi nagtrabaho sa loob ng 30 taon. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Carlo sa kanyang ina bandang hating gabi. Paano natin ito aayusin? Pinunasan ni Nena ang kanyang mga mata at nilibot ang tingin sa sala sa mamahaling gaming equipment ni Carlo, sa kanyang mga designer magazines, sa komportableng buhay na kanilang itinayo sa mga sakripisyo ni Berting. Hihintayin natin siyang umuwi, sabi niya ng seryoso. At ipapaliwanag natin sa kanya na ang pamilya ay pamilya, anuman ang mangyari. Ipinosisyon nila ang kanilang sarili sa sala kung saan nila makikita ang driveway. Nagtimpla si Nena ng kape para hindi antukin. Nag-charge si Carlo ng kanyang telepono para patuloy na tumawag. Walang natulog sa kanila ngayong gabi. Umupo sila sa tabi ng bintana, naghihintay ng mga headlights, naghahanda ng mga argumento na maaaring makapagligtas sa kanilang komportableng buhay. Ngunit sa kaibuturan, pareho nilang alam na may malaking nagbago. Ang lalaking pinabayaan nila sa loob ng 45 taon ay sa wakas ay tumigil sa pagtanggap nito. Naghihintay sila mula pa sa madaling araw, nagpapraktis ng mga salita na maaaring makapagligtas sa kanilang komportableng buhay. Nakaupo si Nena sa bintana sa harap, nanginginig ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Naglakad si Carlo sa likod niya, hawak ang telepono na parang sandata na hindi niya alam kung paano gamitin. Ang tunog ng susi ni Berting sa lock ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Ito na ang kanilang pagkakataong ayusin ang kalamidad na kanilang ginawa. Humakbang si Berting sa pinto ng 8:30, walang pagmamadali at kalmado. Natagpuan niya silang humaharang sa kanyang daan patungo sa kusina, ang kanilang mga mukha ay desperado at determinado. Tay! Sumulong si Carlo ng agresibo. Ano itong kabaliwan? Pamilya mo kami. Dahan-dahang inalis ni Berting ang kanyang jacket. Isinabit ito sa hook sa tabi ng pinto. Pamilya? Ang kanyang boses ay parang kaswal, halos kaaya-aya. Nang nasa ospital ako, nakikipaglaban para sa aking buhay, may tumawag ba sa inyo kahit minsan? Abalado kami. Nagkaroon ng tunog ng pekeng galit sa boses ni Nena.
Alam mo kung gaano kahirap i-manage ang lahat ng wala ka? Napakahirap kaya sinabi mo sa akin na manatili pa ng 1 buwan sa ospital. Nanatiling matatag ang tono ni Berting, ngunit ang kanyang mga mata ay yelo lamig. Dahil napakasarap ng wala ako. Bumagsak ang mga inihandang argumento ni Carlo sa ilalim ng kalmadong titig ng kanyang ama. Biro lang iyon, hindi namin sineryoso. Iskit si 7 tawag kagabi, obserba ni Berting. Lumakad sa tabi nila patungo sa kusina. Nakakatuwa kung paano kayo nakakahanap ng oras para tumawag kapag nanganganib ang inyong mana. Sinundan nila siya na parang desperadong satellites nagsasabihan sa kanilang pagpapanik. Tay, pakiusap makinig ka sa katuwiran. Berting, hindi ka nag-iisip ng malinaw. Naapektuhan ng operasyon ang iyong paghusga. Mahal ka namin. Palagi ka naming minahal. Pinuno ni Berting ang coffee maker ng may metodikong pagiging tumpak. Hindi pinapansin ang kanilang lalong nagmamadaling pakiusap. Nang hawakan ni Nena ang kanyang braso, tiningnan niya ang kanyang kamay nang may napakalamig na pagkakahiwalay, kaya agad itong bumitaw. Mayroon kayong bibyaw 5 oras para umalis sa bahay na ito, sabi niya ng tahimik. Tumama ang mga salita sa kanila na parang pisikal na suntok. Napaatras si Nena. Namutla ang mukha ni Carlo. Saan kami pupunta? Ang boses ni Nena ay halos bulong. Wala kaming pera. Hindi na iyan problema ko. Ang kumpletong emosyonal na pagkakahiwalay ni Berting ay mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Hindi ito ang lalaking nagugol ng 45 taon sa pag-uuna sa kanilang mga pangangailangan. Iba ito. Hindi mo ito magagawa, sumigaw si Carlo. Anak mo ako, bahay ko ito. Bahay mo? Lumingon si Berting para harapin siya ng direkta. Kailan ka huling nagbayad ng mortgage, ng utility bill? Kailan ka nag-ambag ng anuman maliban sa maruming plato at mga kahilingan para sa pera? Ibinuka ni Carlo ang kanyang bibig, ngunit walang salita ang lumabas. Masyadong halata ang katotohanan para tanggihan. Sinubukan ni Nena ang ibang pamamaraan, pinilit ang luha. Mahal, alam kong nagkamali kami, ngunit ang 45 taon ng kasal ay dapat may ibig sabihin. May ibig sabihin iyon? Sagot ni Berting, binubuhos ang kanyang kape. Ito ay mahalaga sa lahat hanggang sa ipakita mo sa akin kung gaano ako kaunti ang halaga sa iyo. Maaari kaming magbago, halata ang desperasyon ni Nena. Ngayon, magiging iba kami. Pahalagahan ka namin. Hanggang kailan? Hanggang sa susunod na kailangan niyo ng isang bagay? Hanggang sa maging matanda at may sakit ako at walang silbi? Umiling si Berting. 68 taong gulang na ako. Wala akong oras para hintayin kayong maging disenteng tao. Naglakad siya patungo sa kitchen table at umupo kasama ang kanyang kape. Binuksan ang pahayagan sa umaga na parang wala sila doon na sumisigaw sa kanya. Ang foundation ang magmamay-ari sa susunod na buwan, sabi niya nang hindi tumitingin. Mayroon kayong hanggang noon para makahanap ng ibang tirahan. Ipinukpok ni Carlo ang kanyang kamay sa mesa. Bahay din namin ito. Tingnan mo ang deed, kalmadong sagot ni Berting. Tingnan mo ang bank accounts. Tingnan mo ang anumang legal na dokumento na makita mo. Lahat ay nasa pangalan ko dahil pinaghirapan ko ito habang namumuhay kayo sa aking paggawa. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumaloy sa bintana ng kusina, nagpapakita ng kanilang lubos na kawalan ng kapangyarihan. Sa loob ng 48 taon, ipinapalagay nila na palaging nariyan si Berting, palaging nagbibigay, palaging nagpapatawad. Nagkamali sila. Napaupo si Nena sa isang silya, sa wakas ay naiintindihan ang laki ng kanilang sitwasyon. Nakatayo si Carlo nang nakatulala, pinapanood ang kanyang mana na nawawala sa bawat salita ng kanyang ama. Pagbalik ko mula sa aking lakad, sabi ni Berting, tumayo at inabot ang kanyang coat. Inaasahan kong makakita ng mga packing boxes. Sinuri niya ang kanyang relo, eksaktong 9 anak, at lumakad patungo sa pinto. Tay, sandali. Simula ni Carlo. 23 sa oras at 58 minuto, sabi ni Berting nang hindi lumilingon. Sumara ang pinto sa likod niya ng mahina, iniiwan sina Nena at Carlo na mag-isa sa mga labi ng kanilang komportabling pag-aakala.
Sa labas, lumakad si Berting sa kalye na tinawag niyang tahanan sa loob ng 20 taon. Mas magaan ang pakiramdam sa bawat hakbang. Sa likod niya, sa bintana ng kusina, nakita niya silang nakaupo pa rin ng nakatulala. Nakakagulat na payapa ang pakiramdam ng hustisya. Nakasala na ang mga packing box sa tabi ng pinto nang bumalik ako mula sa aking lakad. Sineryoso nila ako. Sa harap ng bintana, nakita ko si Nena na nagmamadaling nagbalot ng mga plato at pahayagan habang dinadala ni Carlo ang kanyang gaming equipment sa kanyang sasakyan sa maraming beses. Umupo ako sa rocking chair sa harap ng beranda kasama ang aking kape sa umaga. Ipinosisyon ang aking sarili na may malinaw na tanaw sa kanilang desperadong aktibidad. Sariwa at malinaw ang umaga. Perpektong panahon para sa mga bagong simula. Tay, ito na ang huling pagkakataon mo, tawag ni Carlo habang hirap na hirap sa pagbubuhat ng isang mabigat na computer monitor. Maaari nating ayusin ang lahat. Nagkaroon kayo ng 45 taon para sa mga pagkakataon, sagot ko, hindi tumitingin sa aking pahayagan. Lumitaw si Nena sa pintuan, magulo ang buhok at pula ang mga mata sa pag-iyak. Berting, mahal, pasensya na sa mensaheng iyon. Hindi ako nag-iisip ng malinaw. Iyan mismo ang problema, Nena. Hindi ka kailanman nag-iisip ng sinuman kundi ang iyong sarili. Magulo ang proseso ng pag-iimpake. 45 taon nang naipong ari-arian at mayroon silang mas mababa sa 24 oras para ayusin ang lahat. Patuloy na tumatakbo si Nena pabalik sa loob para sa isa pang mahalagang bagay habang pinagdebatihan ni Carlo kung sulit ba ang kanyang lumang computer games sa trunk space. Dumating si Aling Linda mula sa kapitbahay bandang tanghali na akit sa di pangkaraniwang aktibidad. Ayos ba ang lahat, Berting? Tanong niya, napansin ang mga kahon sa balisang paggalaw. Ilang pagbabago lang sa pamilya, sabi ko ng kaaya-aya. Walang dapat ikabahala. Tumango siya ng magalang, ngunit ang kanyang mausisang sulyap ay nagpapahiwatig na nakita niya ang balita. Malamang alam na ng buong kapitbahayan ang nangyayari ngayon. Gumawa si Carlo ng lalong desperadong apela sa buong hapon. Una, galit. Baliw ito. Hindi ka mabubuhay nang wala kami. Pagkatapos, bargaining. Paano kung magbayad kami ng upa? Paano kung mag-ambag kami sa gastos sa bahay? Sa wakas ay nagmamakaawa. Tay, saan kami pupunta? Hindi kailanman nagkaroon ng tunay na trabaho si nanay sa loob ng 30 taon. Nabuhay ako ng 68 taon, kalmado kong sagot. Sa tingin ko ayos lang ako. Sinubukan ni Nena ang bawat taktika ng manipulasyon sa kanyang malaking arsenal. Luha, mga alalahanin sa kalusugan, mga apela sa aming mga panata sa kasal, mga paalala ng masasayang alaala. Walang anuman ang nagpatinag sa akin. Nakita ko na ang pagganap na ito ng napakaraming beses sa mga dekada. Pagsapit ng Art Noah, puno na ang parehong sasakyan. Mga damit at gamit na isiniksik sa bawat magagamit na espasyo. Kailangan nilang iwanan ang mga muebles, kitchen appliances at mga kahon ng mga item na hindi lang kasya. Babalik kami, sabi ni Carlo habang niloload ang huling kahon sa kanyang trunk. Hindi mo kami mapipigilan ng habambuhay. Malugod kayong bumisita, sabi ko. Pagkatapos ninyong tumawag muna at humingi ng pahintulot. Nakatayo si Nena sa tabi ng kanyang sasakyan. Hawak ang mga susi. Tinitigan ang bahay na tinawag niyang tahanan sa loob ng 20 taon. Sa isang sandali, halos naawa ako sa kanya. Halos? Hindi ko inakala na magtatapos ng ganito, bulong niya. Hindi rin, aminado ako. Akala ko matututo kang pahalagahan ang kung ano ang mayroon ka. Eksaktong another 24 oras pagkatapos ng aking ultimatum, umalis ang parehong sasakyan sa driveway. Umiiyak si Nena, galit si Carlo, ngunit wala na sila. Umupo ako sa beranda hanggang sa dumilim, pinapanood ang paglubog ng araw sa aking tahimik na kapitbahayan. Sa unang pagkakataon sa 41 taon, nag-iisa ako. Napakaganda ng katahimikan. Sa loob, napakalaki ng bahay. Umalingaw-ngaw ang mga walang lamang silid sa aking mga yapak.
Walang sumisigaw na telebisyon, walang argumento tungkol sa pera, walang mga kahilingan para sa atensyon o suporta. Naglakad ako sa aking study at binuksan ang drawer ng desk kung saan ko itinago ang mga travel brochures sa loob ng 20 taon. Mga bundok ng Colorado, mga disyerto ng Arizona, mga national park na palagi kong gustong bisitahin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras. Oras? Wala akong ibang kundi oras. Ngayon, ang mga travel brochures ay nakatago sa aking desk sa loob ng 20 taon. Ngayon, sa wakas, maaari ko silang buksan nang walang pakiramdam ng pagkakasala. Tahimik na lumipas ang Pebrero habang ako ay nag-a-adjust sa pag-iisa, nagpaplano ng aking unang tunay na adventure mula pa bago ako ikasal. Dinala ako ng Marso sa aking unang biyahe sa Big Bend National Park sa Texas. Hindi pa ako kailanman nag-camping ng mag-isa, hindi pa kailanman nagmaneho kahit saan para lang sa kasiyahan. Ang tanawin ng disyerto ay bumalot sa akin ng kanyang matinding ganda, walang katapusang kalangitan, sinaunang pormasyon ng bato, katahimikan na umaabot ng milya-milya. Sa paligid ng campfire isang gabi, nakilala ko si Mang Tonyo, isang retiradong guro mula sa Oklahoma. "First time out here?" Tanong niya, napansin ang aking bagong-bagong camping gear. "First time anywhere?" "Talaga?" Aminado ako. 68 ako at ito ang una kong biyahe para lang sa kasiyahan. Masayang tumawa si Mang Tonyo. "Hay naku, anak, hindi pa huli ang lahat para mabuhay para sa iyong sarili." Dinala ako ng Abril sa Colorado. Nag-upgrade ako ng aking camping equipment at mas tiwala na sa pagharap sa mga daan sa bundok. Hinamon ng manipis na hangin ang aking gumagaling na puso, ngunit ang malumanay na paglalakad sa mga pine forest ay nagpuno sa akin ng enerhiya na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Nadiskubre ko ang photography ngayong buwan, bumili ng aking unang tunay na kamera sa loob ng mga dekada. Ang mga bundok ay humingi na kunan ng larawan. Mga snowcap na tuktok na nagre-reflect sa kristal na lawa. Mga wildflowers na namumukadkad sa matataas na parang. Pagsikat ng araw na nagpipinta sa mga granite cliffs. Ginto, dinala ng Mayo ang bagong pagkakaibigan. Si Aling Sally, isang balo mula sa Denver, ay nagturo sa akin ng mga advanced photography techniques sa isang seniors hiking group. Gagugulin namin ang mga oras sa pagtalakay ng komposisyon at pag-iilaw habang naglalakad sa mga forest trails sa taas na ipinagbabawal ng aking cardiologist, 6 na buwan na ang nakalipas. "Kumikinang ka," obserba ni Dr. Reyes sa aking regular check-up. "Napakahusay ng iyong paggaling. Ano ang nagbago?" "Lahat," sabi ko sa kanya. "Sa wakas ay namumuhay ako para sa aking sarili." Tumindi ang aking trabaho sa foundation sa buong Tagsibol. Itinampok ni Rebecca ang aking mga travel photos sa kanilang newsletters, ipinapakita sa ibang mga pasyente sa puso na ang buhay pagkatapos ng operasyon ay maaaring maging isang adventure, hindi lang survival. "Ang inyong kwento ay nakapagligtas na ng 2 ng pamilya," sabi ni Rebecca sa akin habang nagkakape kami noong Hunyo. Natuto silang pahalagahan ang isa't isa habang kaya pa nila. Ngunit ang paborito kong bahagi ay ang pakikipag-usap sa mga bagong pasyente sa puso, mga lalaki at babae na haharap sa operasyon, takot at nag-iisa. Ibabahagi ko ang aking karanasan, hindi lang ang mga medikal na detalye, kundi ang emosyonal na paglalakbay ng pagtuklas ng sariling halaga. Mahalaga ang suporta ng pamilya, sasabihin ko sa kanila, ngunit mas mahalaga ang paggalang sa sarili. Dinala ng tag-araw ang mas mahabang biyahe. Ang disyerto ng Arizona ay namukadkad ng di inaasahang mga kulay. Hinamon ng mga pulang bato ng Utah ang aking mga kasanayan sa photography. Ang mga sinaunang guho ng New Mexico ay nagkonekta sa akin sa kasaysada na umaabot ng daan-daang taon. Mas malusog ako sa edad na 68 kaysa sa edad na 58. Ang regular na paglalakad, sariwang hangin, stress-free na pamumuhay at mga araw na may layunin ay nagpabago sa aking katawan tulad ng aking espiritu. Sina Mang Tonyo at Aling Sally ay naging regular na kasama sa paglalakbay. Magkikita kami sa iba't ibang parke, magbabahagi ng mga campsites, magsasama sa paggalugad ng mga trail. Sa unang pagkakataon sa aking buhay bilang isang matanda,
Nagkaroon ako ng mga kaibigan na nakabase sa mga magkaparehong interes sa halip na obligasyon sa pamilya. Para kang ibang tao, obserba ni Aling Sally isang gabi habang pinapanood namin ang paglubog ng araw mula sa aming campsite sa Zion. Ano ka dati? Pagod, sabi ko ng simple. Sobrang pagod. Ang social media na pinamahalaan ng team ni Rebecca ay nagpakita ng aking mga adventure. Mga larawan ng isang matandang lalaki na nakakahanap ng kagalakan sa kalikasan. Mga kwento ng paggaling ng pamilya sa pamamagitan ng tapat na komunikasyon. Inspirasyon para sa ibang mga senior na ituloy ang mga naantala na pangarap. Dumagsa ang mga komento mula sa buong mundo. Mga pasyente sa puso na nagbabahagi ng kanilang sariling mga pakikibaka sa pamilya. Mga adultong anak na nakikilala ang kanilang sarili sa pag-uugali ni Carlo. Mga asawa na nauunawaan ang mga pattern ni Nena ng pag-aabuso sa debosyon. Nagtapos ang Hulyo sa aking pagbabalik sa Arlington, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil pinili ko. Napakasaya ng pakiramdam ng bahay ngayon, ang aking santuwaryo sa halip na aking bilangguan. Nagre-review ako ng mga larawan mula sa Colorado sa aking paboritong coffee shop sa downtown nang bumagsak ang isang anino sa aking mesa. Tumingin ako at nakita ang isang pamilyar na figura na nakatayo ng hindi sigurado sa malapit. Nakatayo si Carlo doon na nag-aalangan, mukhang iba sa ilang paraan. Mas malinis, mas matanda. Nakatayo si Carlo doon na nag-aalangan, mukhang iba sa ilang paraan. Mas malinis, mas matanda. Ang kanyang karaniwang gaming attire ay napalitan ng business casual na damit, at ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng isang taong natuto ng magdala ng responsibilidad. Tay, ang kanyang boses ay hindi sigurado. Pwede po ba akong umupo sandali? Iginawi ko ang walang lamang upuan sa tapat ko, mausisa sa pagbabagong ito. 6 na buwan na ang lumipas mula ng palayasin at ang aking anak ay tila tumanda ng 20 taon. Sa mabuting paraan. Mukha kang maayos, sabi niya, umupo sa silya. Sunog ang balat, malusog. Ang paglalakbay ay nababagay sa akin. Isinara ko ang aking photo album, ngunit hindi ito itinago. Kumusta ang mga bagay, Carlo? Iba? Huminto siya, maingat na pinili ang kanyang mga salita. Nahanap ko ang isang trabaho, full-time position sa isang advertising agency sa downtown, nagde-design ng marketing materials. Tumango ako, naghihintay ng iba pa. Umuupa rin ako ng isang maliit na apartment. Hindi magarbong, pero sa akin yon. Ako ang nagbabayad ng upa, bumibili ng sarili kong groceries, ako ang naglalaba. Mabuti iyan, anak. Kinuha ni Carlo ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga larawan. Isang katamtamang studio apartment, malinis at organisado. Kaunti lang ang muebles, ngunit lahat ay maayos at may layunin. Kumusta ang nanay mo sa mga bagay? Tanong ko. Natututo siyang mabuhay ng independyente. Nagkaroon ng trabaho bilang sales clerk sa Macy's. May sarili rin siyang tirahan? Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi kami masyadong nagkikita. Pareho kaming abala sa pagtatrabaho. Sumipsip ako ng kape. Pinag-aaralan ang nagbagong bersyon ng aking anak. Nawala ang pagiging entitled, napalitan ng isang bagay na kahawig ng pagpapakumbaba. Tay, hindi ako humihingi ng kapatawaran, sabi niya bigla. Hindi ako humihingi na bumalik sa bahay o para sa pera o para baguhin mo ang iyong habilin. Nagulat ako dito. Ano ang hinihingi mo? Isang pagkakataon upang patunayan na nagbago ako. Baka makapagkape tayo minsan tulad nito kung gusto nyo. Ipinakita ko sa kanya ang ilang larawan mula sa aking biyahe sa Colorado. Ang kanyang pagkamangha ay tila tunay habang inilalarawan ko ang paglalakad sa taas, pagcamping sa ilalim ng mga bituin, pag-aaral ng photography mula sa mga bagong kaibigan. Hindi ko kailanman alam na gusto mong gawin ang anuman sa mga ito, sabi niya ng mahina. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na malaman para sa aking sarili. Tumango si Carlo, mas naintindihan kaysa sa inaasahan ko. Malaki ang iniisip ko tungkol diyan, tungkol sa kung gaano kalaki ng iyong buhay ang ibinigay mo para sa amin, kung paano namin ito pinabayaan. Ababala rin ako sa trabaho sa foundation.
sabi ko. Ipinapakita sa kanya ang isang newsletter na nagtatampok ng aking kwento, tumutulong sa ibang mga pamilya na iwasan ang aming mga pagkakamali. Isa na ba kaming cautionary tale ngayon? Isa kaming learning opportunity para sa lahat ng kasangkot. Nag-usap kami ng isa pang oras. Ibinahagi ni Carlo ang mga detalye tungkol sa kanyang trabaho, deadlines, mahihirap na kliyente, ang kasiyahan ng pagkuha ng sarili niyang sweldo. Nagpakita siya ng tunay na interes sa aking mga paglalakbay, nagtatanong tungkol sa mga lugar na napuntahan ko at kung saan ako planong pumunta susunod. Naiintindihan ko kung ayaw mo ng relasyon, sabi niya habang kami ay naghahanda para umalis. Naiintindihan ko kung kailangan unti-unting ibalik ang tiwala. Ngunit gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon ang ginawa namin sa iyo kung gaano ito kamali. Naglakad ako kasama siya patungo sa parking lot. Mayroon siyang lumang sedan, hindi magarbong, ngunit malinis at maayos ang maintenance. Ebidensya ng responsibilidad. Carlo, sabi ko habang inabot niya ang pinto ng kanyang sasakyan, baka maaari nating gawin ito muli sa isang buwan o higit pa. Ang kanyang ngiti ay maingat, ngunit umaasa. Gusto ko iyon. Walang mga pangako tungkol sa anuman pa, nilinaw ko. Hindi ko binabago ang aking habilin. Hindi ako naghahanap ng tradisyonal na relasyon ng ama-anak, ngunit baka makabuo tayo ng isang bagong bagay, isang mas malusog. Naiintindihan ko, sabi niya. At Tay, natutuwa akong masaya ka. Sa wakas. Pinanood ko siyang umalis. Napansin kung gaano siya kaingat sa pagsuri ng kanyang mga salamin, kung paano siya nagsignal ng tama sa bawat liko. Maliit na bagay, ngunit nagpapahiwatig sila ng isang taong natuto nang magbigay pansin sa mga detalye. Mainit ang sikat ng araw sa hapon sa aking mga balikat habang ako ay naglakad patungo sa aking sariling sasakyan. Bukas, nagpaplano ako ng biyahe sa Arkansas, naggalugad sa Ozark Mountains. Sa susunod na buwan, marahil Maine para sa fall foliage photography. Nagbuzz ang aking telepono ng isang text mula kay Mang Tonyo. Nahanap ni Aling Sally ang isang magandang campsite sa Utah para sa Oktubre. Interesado ka? Nag-type ako. Absolutely, ipadala mo sa akin ang mga detalye. 6 na buwan na ang nakalipas, ako ay isang namamatay na tao, pinabayaan ng kanyang pamilya. Ngayon, ako ay buhay, malusog, at napapalibutan ng mga taong pinipiling maging bahagi ng aking buhay sa halip na mga taong pakiramdam ay obligado. Ang pagkakaiba na natutunan ko ay ang lahat. Nagmaneho ako pauwi sa pamilyar na mga kalye ng Arlington, dumaan sa coffee shop kung saan kami ni Carlo ay nagbahagi lang ng tapat na pag-uusap. Dumaan sa bahay ni Aling Linda kung saan siya kumaway mula sa kanyang hardin, dumaan sa opisina ng Heart Foundation kung saan nagpaplano si Rebecca ng awareness campaign sa susunod na buwan. Pauwi sa isang bahay na sa wakas ay tunay na akin. Pauwi sa isang buhay na itinayo ko para sa aking sarili, isang maingat na pagpipilian sa bawat oras. Ang ilang kwento ay nagtatapos sa mga engranding kilos at dramatikong pagkakasundo. Nagtapos ito sa isang bagay na mas mahalaga, ang tahimik na kasiyahan ng isang lalaki na natuto ng pahalagahan ang kanyang sarili tulad ng kanyang pagpapahalaga sa iba. At marahil lang ang posibilidad na ang pag-ibig ay maaaring lumago sa mas malusog na lupa kaysa sa obligasyon. Lumulubog ang araw habang ako ay pumaparada sa aking driveway, pinipinturahan ang kalangitan ng parehong mga kulay na kinunan ko sa Colorado. Maganda, payapa, at ganap na akin. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impression sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.